Good morning po kay Bawang Medo. We are here. Praise our Lord Jesus Christ. Amen. Let's pray po. Lord, maraming salamat po. Good morning, O God. Maraming salamat po, Lord, na nakaraos po kami sa isang linggo. Nandun po yung protection mo sa bawat ano po. Lord, we are here, O God. Cleanse our heart, O Lord. Cleanse our mind, O Lord. We humbly ask your presence, O Lord. Sa aming pagpupuri, Panginoon, ang mapurihan sa aming kalagitnaan. Soften our heart, O Lord, and lead us to the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.
You are worthy to be praised, O God. We are here, O Lord, to bring our heart, O Lord, our praises. We humble ourselves, O Lord, for you alone deserve our praises, O Lord. Karapat-dapat ang purihin, Panginoon. Sa times namin kami na, Panginoon, nandun ka, Panginoon. Pinalalakas mo ang bawat isa sa aming pananampalataya. Thank you, Lord, for the strength, O Lord, na patuloy ang paggabay mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po na patuloy po kaming magtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Nandun ka, Lord, to guide us and keep us alive and strength, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito, Lord. And we bring back all the glory to your name, Jesus. Amen. Amen. Take some time and show some love. Say hi and hello po sa bawat isa. Magandang umaga po. Yeah, guys. Okay, magandang umaga po. Dito lang yung sumagot. Magandang umaga po. Good morning! Okay. Bago po tayo mag-umpisa, this few announcement. Again, para announcement lang po, meron po tayong men's prayer meeting. Doon po tayo kina Brother Edmond. 6 p.m. po bukas. Dito tayo magkikita sa church or dadaanan ko na lang po kayo dun sa mga bahay-bahay nyo. Make sure na nakahiga po kayo para madaanan namin kayo. Hindi, joke lang. But dadaanan po namin kayo dun sa mga bahay. 6 p.m. Okay, 6 p.m. po. Brother Edmond po tayo dun sa La Union na tayo, bahay niya. And then, meron po tayong Wednesday night fellowship. Sharing yung pong fellowship natin sa Wednesday night, and meron po ladies Bible study mamaya 6:30 p.m. dito po sa church, and then ladies prayer meeting to be announced po dun sa group, and then we have Sunday service always. So let's start and let's study the Word of God. So if you have your Bible, please turn to Philippians chapter 3 verse 17 to 21 po tayo ngayong umagang ito. So ang ating pamagat, living as citizen of heaven. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. A great day, Lord, to praise you, to worship you, Lord, and to give you glory and praises, Lord. So thank you so much, Panginoon, for this opportunity that we can have fellowship, Panginoon, sa umagang ito. Sa bawat isa, sa mga kapatiran, Panginoon, and especially sa iyo, Panginoon, na makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo. Ikaw po, Panginoon, yung maging sentro ng bawat ministry. At Lord, tumimunawa yung mga salita mo sa bawat buhay namin at puso namin, Panginoon. So thank you so much, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name, amen. So again, living as citizens of heaven. So, mga kapatid, tayong lahat, di ba, as a Christian, tayo ay nasa tinatawag na spiritual war zone. Ibig sabihin, spiritual na gera sa buhay na to. Di ba? Bilang isang mga Kristiyano. Araw-araw, ang mundo ay tinatry niya na i-shape kung paano tayo mag-isip. Di ba? Yun yung finifeed ng mundong ito. Tinatry niya kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mabuhay sa mundong ito, at kung ano yung dapat nating i-chase sa mundong ito. Yun yung gusto ng mundo, na pilit na sinishape tayo dun sa mga bagay na yun. But Paul, ngayong umagang ito, nire-remind niya lahat tayo dito sa Philippians chapter 3 verse 17 to 21 that sabi nga, we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. Sabi, di ba? So itong passage na to,
ito ay isang wake-up call sa ating lahat na tayo ay dapat mamuhay ng kakaiba yung mindset natin. Diba? Bilang mga Kristiyano, anong mindset? A heavenly one. Diba? Makakalangitang kaisipan. So, Paul dito, sinabi niya sa Philippians chapter 3 verse 17 to 21, yung pagkakaiba ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo at yung mga tao na namumuhay sa kanilang mga laman o living for their flesh. At ini-encourage niya tayo ngayong umagang ito na tayo ay mamuhay, fix our eyes on Jesus Christ. Diba? Not hindi doon sa mga temporary na bagay, but mag-focus tayo doon sa tunay na tahanan natin. Tunay na hari at doon sa paparating na glory na darating. So, ngayong umagang ito, tignan natin at pag-aralan natin itong verse na to at paano sinabi ni Pablo kung paano tayo mamuhay, kung paano tinawag tayo na mamuhay bilang isang mga citizen ng langit. So, basahin natin in verse 17, sabi niya, mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita nyo sa amin. Sabi ni Pablo, in New King James, he said, brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have us for a pattern. Sabi ni Pablo. So dito, kung titingnan natin, Paul, sinabi niya, follow my examples. Sabi niya, hindi dahil perfecto si Pablo, di ba? Katulad ng sinabi niya, yung earlier na ating pinag-aralan in chapter 12, na sinabi ni Pablo that he hasn't attained perfection, na hindi pa siya perfecto, sabi ni Pablo doon sa chapter 12. But si Pablo dito, pinupursue niya ang ating Panginoon ng lahat ng meron siya. At sinabi niya dito, tignan nyo yung buhay ko. Tignan nyo yung mga buhay ng katulad ko, na namumuhay na katulad ko. Yung kanilang kaisipan is eternity. Sabi ni Pablo dito. Kung titignan natin at babalik tayo in the early church, mga tao noon, wala pa silang mga internet. Di ba? Hindi pa sila makakapunta o kukuha ng cellphone o pupunta sa computer, manonood ng mga sermon online. Walang ganun. Di ba? Nung panahon nila. Wala silang mga dosen-dosenang mga Christian books na pwede nilang basahin sa panahon nila. Paano sila natuto na sumunod sa ating Panginoon? They learn how to follow Jesus by watching people. Kung paano sila mamuhay in the gospel of our Lord and Savior. Di ba? At kung noon, ganun yung ginagawa nila, still, ngayong panahon natin ay totoo pa rin yun. Tayo ay nag-grow. Tayo ay lumalago by walking doon sa mga tunay na nananampalataya na yung buhay nila reflect Christ. Tinitingnan natin yung mga tao na yon at sinusundan natin sila. Diba? Ako, para sa akin, sino yung mga, hindi ko naman idol, but sinundan ko. Diba? Yung parang gusto ko siyang gayahin. It's Pastor Anthony. Diba? Si Pastor Anthony, yung naging sinasabi ni Pablo dito na, watch my life. Diba? Yun yung tinignan ko, yung buhay niya. Kung paano siya naglingkod sa Panginoon. So, sinasabi ni Pablo dito, tignan nyo, diba? Yung mga tao na nasa paligid natin. Yung mga tao na tunay na nananampalataya sa ating Panginoon, na nire-reflect nila yung buhay nila in Christ Jesus. So Paul dito, in-invite niya yung mga taga-Philippians na intentionally, na piliin nila who they're looking up to. It's the same encouragement and invitation sa atin.
na sinasabi sa atin din ni Pablo na intentionally, piliin nyo, sabi niya, kung sino yung mga sinusundan nyo. Sino yung mga pinafollow nyo sa buhay na to. Dahil naturally, tayo na mga tao, we imitate. Imitate those we admire. Tama? Parang ginagaya natin yung mga taong, mga idol natin, mga ina-admire natin sa panahon na to. That is natural. Pero ang tanong, yung mga tao ba na yun are worth imitating? Yun yung tanong sa bawat buhay natin. Yung mga tao ba na yun na sinusundan natin, pina-follow natin sa buhay na to are worth imitating. So as a Christian, kailangan nating maging intentional about yung mga example na pina-follow natin o sinusundan natin. Sino ba yung nag-shape ng spiritual na buhay mo o buhay natin? Sino? Diba? Yung mga mentor ba natin sa buhay natin ito is nilalapit tayo closer sa ating Panginoon o nilalapit tayo doon sa mga compromise sa buhay na ito? Diba? Ano? Sa mga yun. Yung mga pina-follow ba natin sa buhay na ito, nilalapit tayo sa ating Panginoon o nilalapit tayo doon sa kasalanan? To compromise with God, what the Bible says. Diba? Tanungin natin yung ating mga sarili. Sa panahon natin, digital age, sabi nga, na meron ka ng tablet, meron ka ng cellphone, meron ka ng internet, diba? Meron kang Facebook, Twitter, TikTok, marami pang iba na app. Sino yung mga influencer na sinusundan nyo? TikTok, sa Twitter, sa Facebook, di ba? We follow influencers more than leaders. Yun yung totoo. Nakikinig tayo dun sa mga podcast, di ba? Lalo na yung mga podcast na, pinag-uusapan ba yung buhay? Paano maging successful sa buhay? Nothing wrong with that. But we listen to those podcasts more than the Word of God. Yung mga teaching online, di ba? So, but ang tanong, are we imitating people who live for Jesus Christ? Ginagaya ba natin yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesus? Na yung buhay nila reflect Jesus Christ? Or sinusunod natin o ginagaya natin those who seek comfort at mga palakpakan ng tao? Sino yung sinusundan natin? Look around you. Tingnan natin yung bawat isa. Di ba? Tingnan nyo yung church natin. Yung community natin dito sa Sagit. Yung mga pamilya natin. Tingnan natin. Dahil God has placed men and women, mga kalalakihan at kababaihan na tahimik lamang yung kanilang pananampalataya na naglalakad para sa ating Panginoon. Yung kanilang pananampalataya na napakatatag pero simple lamang sila. Di ba? Hanapin niyo sila. I-honor natin sila. At ang mahalaga, learn from them. At ito ay maging challenge sa ating lahat. Are we, tayo ba, ay becoming an example worth following sa buhay natin? Di ba? Maybe tayo, yung Kristiyano na yon, na tinitingnan ng isang tao. Ang tanong, are we worth it bilang isang example? Di ba? To follow? Could a younger believer, pwede niya bang i-follow yung buhay natin para yung tao na yon o yung younger believer na yon ay mag-grow closer siya
sa ating Panginoon? Tanungin natin yung mga sarili natin. Diba? Tanungin natin yung buhay natin. Are we worth it to follow, na sundin ng ibang mga Kristiyano na nag-uumpisa pa lamang sa kanilang pananampalataya? But again, the encouragement sa ating lahat is hindi natin kailangan na maglakad na mag-isa sa journey na to. Diba? Dahil ang Panginoon ay binigyan tayo ng mga spiritual na pamilya. Nandyan yung mga faithful believers. Perhaps hindi sila nanonotice ng mundong ito. Diba? But who can model Christ sa buhay mo? Sa buhay natin. Hanapin natin sila. Walk with them. And as we grow in our faith, ang ating Panginoon will shape us dun sa someone who leads others sa Kanya at papunta sa ating Panginoon Jesus. At tandaan natin as a Christian, yung goal natin, hindi ito perfection, but direction. Yun yung lagi nating tandaan. It's not about perfection, it's about direction. So, magpatuloy lang tayo, move forward, always. Kasama ng ibang mga believers who love Jesus sa buhay nila. Hindi tayo tumatakbo sa takbuhan na to ng mag-isa o solo. Kasama natin ang bawat isa. Kaya sinabi ni Paul in verse 18, sabi niya, ito ay sapagkat madalas kong sinasabi sa inyo. At ngayon, sasabihin ko sa inyo muli na may pagluha na marami ang lumalakad na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sabi in verse 18. In New King James, for many walk, of whom I have told you often, and I'll tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So, Paul dito, nagsasalita siya, na hindi naman siya galit. Di ba? But, yung pagsasalita niya, sabi niya, with tears. Merong pag-iyak. Yung puso niya is broken. Dahil itong sinasabi niyang mga tao na to, hindi lang ito mga hindi mananampalataya. Hindi lang sila mga rebellious outsiders. Marami sa mga sinabi ni Pablo dito, itong mga tao na to ay once part ng church ng Philippi o ng Philippians. Perhaps, itong mga tao na sinasabi ni Pablo, even na nangaral ng salita ng Panginoon, naglingkod and claim faith. But yung buhay nila ngayon deny the very cross na minsan nilang kinlaim sa buhay nila. So ano bang ibig sabihin na sinasabi ni Pablo dito na enemy of the cross? Ibig sabihin rejecting yung cause of discipleship. Yung cross, yung ating Panginoon, yung cross kung saan siya pinako, hindi lang ito simbolo ng pagmamahal. Ano ito? It is also a symbol, death to self. Pumamatay tayo sa ating mga sarili. Itong mga tao na binabanggit ni Pablo, kung nalulungkot siya at lumuha siya. Itong mga tao na to, gusto nila ng salvation, pero ayaw nilang mag-surrender. Ayaw nilang i-surrender yung buhay nila, but they want salvation. Gusto nila rin ng blessing without brokenness sa kanilang buhay. At gusto rin nila ng grace without repentance sa buhay nila. So, Paul, inulit niya itong warning na to na napaka-importante dahil ibang mga tao, hindi nila kailangan na minsan lang na makorek. Sinasabi ni Pablo na kailangan repeated na reminder na katotohanan sa kanila. But we need to speak with them with love and tears, kagaya ni Pablo dito. So, itong verse na to, in verse 18, ito ay isang mahalagang reminder na i-examine natin yung puso natin.
na tanungin natin, do you embrace the cross? Niyayakap ba natin yung cross? Or nire-resist natin? Willing ba tayo na i-lay down natin yung pride natin, yung comfort natin, at yung mga kasalanan for the sake of Jesus Christ sa buhay natin? Itanong natin sa buhay natin yun. At ito yung mahalaga. Mag-ingat tayo dun sa mga teachings na yung mga katuruan that only make us feel good. Maraming mga ganon ngayon sa panahon natin. But yung mga katuruan na gusto ko maging magaan lang yung pakiramdam ko. Gusto kong mapakinig ng salita ng Panginoon pero ayokong makondem. Diba? So, merong mga churches ngayon na nagtuturo na gusto lang nilang maging, yung kanilang mga nakikinig ay ma-encourage. Diba? O yung lang na maramdaman nila na maganda yung yung pakiramdam nila, but never make them holy. So, the cross is not about personal comfort. It's about crucifying yung ating laman, our flesh. Mag-ingat din tayo doon sa sinasabing easy Christianity. Ano ba yung easy Christianity? Diba? Mag-ingat tayo doon sa mga teaching na they never call us to repent. Maraming mga katuruan na mga ganito. They never teach to repent sa ating mga kasalanan. Maraming mga teaching ngayon na it's about love. It's about kung paano ka i-bless ng Panginoon, kung paano ka maging successful sa buhay if you follow the Lord. But never they call yung congregation nila to repent sa kanilang kasalanan. They never confront yung kasalanan sa mga congregation nila. And they never mention sacrifice sa kanilang congregation. So, mag-ingat tayo doon sa mga ganong teaching. Marami ang mga ganon. So maybe tayo as a Christian, minsan nagliyab yung ating passion para sa ating Panginoon. But ngayon, yung passion na yun, nag-dim. Diba? Ngayon, lukewarm na lamang. Ina-avoid na natin yung sacrifice. Ibig sabihin, dati, naglilingkod tayo sa Panginoon. Dati, every Wednesday, every Sunday, nandito tayo. Minsan, naglilingkod tayo sa Panginoon. Nagbo-volunteer tayo. But now, nawala yung passion na yun. Diba? Nawala yung fire na yun para sa ating Panginoon. Now, you're lukewarm. We lukewarm. Then, other people, gusto nila yung forgiveness ng ating Panginoon. But ayaw nila yung lordship niya. Yung mindset na yon turns us into the enemy of the very cross na nagligtas sa atin. So Paul dito, kung titignan natin yung tono ng kanyang pagsasalita, it's not condemnation yung sinasabi niya, but ito ay isang compassion na nalulungkot siya doon sa mga tao na yon na minsan kasama niya sa church na nangaral, naglingkod sa Panginoon, but ngayon ay mga enemy of the cross. So Paul weeps for them, and so does ang ating Panginoong Jesus. So kung tayo ay lumayo sa ating Panginoon from the cross, tandaan natin, yung kanyang kamay ay still open wide. We can return to Jesus. Yung grace niya ay sapat para i-restore tayo.
So, kung yung puso natin ay naglamig para sa ating Panginoon, come back to the cross ngayon. Dahil yung parehong cross na nag-expose ng ating kasalanan also offer mercy. At the same cross na nag-demand ng surrender also nagbibigay ng kapayapaan. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. He's willing. Kung naging lukewarm tayo sa ating Panginoon, He's willing. Yung kamay niya is open wide. May come to me. And in verse 19, sabi ni Paul, ang kahinatnan nila ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kaluwalhatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya. Ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame. Who set their mind on earthly things. Sabi dito. So Paul dito, sinabi niya yung tragedy of those who reject the cross. Kung ano yung kahihinatnan ng mga tao na nag-reject doon sa cross ng ating Panginoon. Sabi niya, yung una, their destiny is destruction. Anong ibig sabihin yun? Hindi lang ruin yung kanilang buhay, di ba? But ibig sabihin nito is eternal separation sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Yung buhay nila na isinapamuhay nila para sa kanilang sarili ends with spiritual death. Yun yung ibig sabihin na their destiny is destruction. And sabi niya, their God is their stomach. Ano bang ibig sabihin nito na sinasabi ni Pablo? Nung sinabi ni Pablo, their God is their stomach, ginagamit dito ni Pablo yung strong imaginary na para i-describe niya yung mga tao na ruled nung kanilang desire, nung kanilang laman, nung kanilang flesh. Yung stomach dito, hindi ibig sabihin na pagkain lamang. It symbolizes physical appetite in general. Ibig sabihin, yung flesh natin, yung appetite natin sa mundong ito, it represents anything kung ano yung laman natin na kinikrave. Yung lust, yung greed, addiction, yung comfort, yung entertainment, even yung pride at ego sa buhay na to. Yun yung ibig sabihin that God is their stomach. So, para maging yung stomach natin is our God, ibig sabihin kung ano yung gustuhin ng katawan natin at yung emosyon natin, kung ano yung gusto niyan, sinusunod natin. Yun yung ibig sabihin, their God is their stomach. Hindi, it's not about yung pagkagutom dito, but about self-indulgence. Becoming yung ultimate authority sa buhay natin. Instead of being led ng banal na spirito, itong mga tao na to led doon sa mga cravings nila sa kanilang katawan. So Paul, dito yung warning niya that kapag yung mga desire natin sa buhay na to become our master, we are no longer worshiping God. Wino-worship natin, yung sarili natin. Kapag yung mga desire natin, yung mga gusto natin, yung lagi nating sinunod sa buhay na to, sinasabi ni Pablo, you no longer worshiping God. You're worshiping yourself. Yung mga sarili natin. Example na lamang, ganito, na sasabihin natin, gagawin ko kung ano yung alam ko na maganda at mabuti. Diba? Kahit alam ko na makasalanan. Or alam ko na sinasabi ng salita ng Panginoon mali, but gusto ko eh. Diba? And that's leaving your stomach is your God.
Dahil siniserve mo o pinaglilingkuran mo yung pleasure and not Christ. Again, ito yung example of their God is their stomach. Na alam mo na mali, pero gagawin mo pa rin. Diba? Na alam mo na against sa salita ng Panginoon, pero gagawin pa rin natin. Then our life, yung buhay natin, wino-worship natin. Diba? Because we're not following God. At sinabi niya, their glory is in their shame. Sabi ni Pablo. Diba? So Paul dito, describe niya yung mga tao na sineselebrate nila what they should, yung dapat na ikinahihiya nila. Na itong mga tao na to, na nagiging masaya sila, ina-approve nila na alam nilang mali. Diba kayo yung mundo ngayon? Yung mundo ngayon, kung titignan natin, yung mali ay tama na. At yung tama, mali na. Diba? You know, ang dami ngayon na ganun. Yung sinasabi nila na kailangan tawagin mo siyang ganito. Dahil hindi tama, nagtawagin mo siyang ganun. You know, I'm not gonna mention that. But yung mundo ngayon, ganun na. Diba? Yung mali, nagiging tama. Yung tama, nagiging mali. So, kung tayo maging ganun, ito yung sinasabi ni Pablo dun sa mga tao na binanggit niya. That their mind is set on earthly things. Na ito ay itong mga tao na to, their glory is in their shame pala. O yung pangalan. So, Paul, dinescribe niya itong mga tao na to. Diba? Na yung dapat ikahiya nila, ay sineselebrate nila. Diba? Instead na makonvict sila o magrepent sila dun sa kasalanan na yon, pinagyayabang pa nila. Diba? Yung kanilang values ay completely nag-reverse na. Baliktad na yung kanilang values sa buhay na to. Kung ano yung tinatawag ng Diyos na kahihiyan, itong mga tao na to, sinasabi nila, it's admirable o inahangaan ng mga tao na to. Kung what is spiritually destructive, itong mga tao na to, they treat it as an achievement sa buhay nila. Katulad na lang po ng mga gay and lesbian. Di ba? Yun yung mga bagay na dapat hindi natin ina-approvean. Like I said, love the person, but hate the sin. Wag tayong makiayon dun sa gusto nila. Di ba? Kung nakiayon tayo, parang tayo, yung mga tao na sinasabihan ni Pablo dito, that yung kanilang, their glory is in their shame. Na nag-a-agree tayo na tawagin natin silang she, pero siya ay he. Diba? We can be respectful dun sa mga bagay na yun. Diba? Kung teacher mo siya, pwede mo siya tawagin teacher, but huwag mo siyang tawagin ma'am. Because he is not a ma'am. Diba? Pag ginawa natin yun, then, ang nangyayari, nagko-compromise tayo. Diba? So, again, itong mga tao na to, their glory is in their shame. Yung mga nakakahiya sa Panginoon, they treat as admirable o hinahangaan nila ang mga bagay. In other words, nagiging proud sila dun sa very thing that separate them from God. Nagiging proud sila, okay lang. Kahit wala akong Diyos. Okay lang that mas-separate ako sa Diyos. Diba? Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga tao ito. At sinabi niya, ni Paul, their mind is set on earthly things. Diba? Yung pang-apat. So,
itong mga tao na to, yung focus nila, yung attention nila, yung priority nila are completely centered dun sa temporary. Dun sa mga temporaryng bagay, dun sa mga worldly matters. Katulad ng pera, status sa buhay, possession, pleasure, comfort. Yung kanilang kaisipan, consumed with their dito at doon. Hindi doon sa mga eternal na bagay. Oo, sabihin na natin sila yung mga religious people. You know, they do things on the outside. They help. Tumutulong sila, nagbibigay sila, di ba? But their mind, yung kaisipan nila is not fixed on Christ. Sila ay nakaangkla sa mundo at hindi sa Panginoon. Earthly thinking is often short-sighted. Self-centered, driven kung ano yung maganda para sa kanila in the moment rather than what spiritually lasting. Hindi naman po mali, don't get me wrong, di ba? Hindi naman po mali to have earthly things. Those things God provides. You know, pinuprovide ng Diyos what we need. They're not wrong. Yung danger dito na sinasabi ni Pablo is when we begin na mamuhay tayo para sa mga bagay na yun. As if yung buhay natin ay nandun. Doon sa mga bagay sa mundong ito. Ito ay complete opposite ng buhay na sentro sa ating Panginoon. Itong mga tao na to are not just mistaken. Sila ay enslaved sa mundong ito. So, maging honest tayo sa ating mga sarili. Itong mindset na to na sinasabi ni Pablo ay madali lamang na gumapang sa buhay natin. Diba? As a human. Na madali lang tayo na ma-hook up sa mga kamunduhan na bagay. But ang tanong sa atin, are we controlled by our desires? Yung desire ba natin yung nagko-control sa atin? Yung mga ambition ba natin is about God's glory or sa ating sarili lamang? Do we find joy in what grieves God? O tayo ba ay nanam na sa kasalanan because the world praises it? Itong verse na to ay tinatawag tayo. Nire-remind tayo na tayo ay mamuhay with a holy awareness sa buhay na to. Tanungin natin yung bawat sarili natin. Ano ba yung nag-mold, nag-shape ng ating kaisipan everyday? Yung scripture ba? Yung salita ba ng ating Panginoon? Or yung social media? Yung TikTok? Yung Twitter? Yung YouTube? Or is it the Word of God? Or itong mundong ito? Tanungin natin yung sarili natin. Tandaan natin, sabi dito, where your mind is set, your life will follow. Kung saan yung kaisipan mo ay nakaset, yung buhay mo ay susunod. So if our mind is set on the things of the world, then our life will follow. But if our mind set in the Word of God, then our life will follow. So ito yung pag-asa. Hindi natin kailangan mamuhay ng ganun. Diba? Yung mga tao na to na binabanggit ni Pablo dito,
Dahil ang ating Panginoon has given us a new heart as a believer. Bagong kaisipan at bagong kapangyarihan to overcome sin sa buhay natin. So kung tayo ay namumuhay, doon sa kahihiyan ngayon, there is freedom in the cross. Kung tayo sa buhay natin ngayon, we're feeding our flesh. Nandun yung grace ng Panginoon para i-reset yung appetite natin. Dahil as a believer, ginawa tayo far more than this world offers. Ang ating Panginoong Jesus, iniimbitahan niya tayo para tayo ay mamuhay what truly satisfy us. Tandaan natin, yung mga bagay sa mundong ito, temporary lang lahat. They're not for eternal. Yes, they will serve us ngayon, but they cannot save us into the next life. Yun yung tandaan natin. At in verse 20, sabi ni Paul, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula roon ay hihintayin naman natin ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, Paul dito, nag-shift siya ng gear, di ba? But tumingin siya upward o pataas. Sabi niya, but our citizenship is in heaven. Sa ibang salita, hindi tayo as a Christian belong here. Diba? Tayo ay mga foreigner lamang. Tayo ay mga aliens, mga exile. Ang totoong hari natin ay hindi si Caesar. Sabi nga, diba? Yung totoong homeland natin o bahay natin o tirahan natin is hindi itong earth na to, but it's heaven. In Philippi, back dun sa buhay ni Pablo, ang isang Roman colony, citizenship ay napakahalaga. It meant everything. Kapag Romano ka, kapag yung citizenship mo bilang isang Romano ay napakahalaga back then. But Paul dito reminds the Philippi o yung Philippians dito, yung ultimate loyalty nyo is not to Rome. Sabi niya, hindi sa mga Romano. Sabi niya, is to Christ, sa ating Panginoon. And that changes everything. It's the same thing sa atin. Diba? Yes, we are citizen ng Pilipinas na to. But this is not our own. Diba? Hindi ito yung final. Hindi ito yung tirahan natin. But tayo ay para sa Panginoong Jesus. Hindi tayo naghihintay para sa isang better politics. O mga mag-better yung circumstances natin dito o better lives sa buhay na to. We are waiting for a Savior. We are waiting for Jesus Christ. He's coming back again. So, huwag tayong maghintay ng tatamad-tamad lamang. Diba? Maghintay tayo eagerly. Katulad ng isang bride waiting sa kanyang groom. Katulad ng isang anak na nakatingin sa langit na sinasabi niya, na nakakita na kayo ng bata na kung nakakita siya ng eroplano, sasabi niya, ay, si daddy, pauwi na. Diba? So, ang tanong sa ating lahat, saan ba yung puso natin nakaangkla bilang mga Kristiyano? Kung tayo ay belong in heaven, yung priorities natin, nagre-reflect ba sa buhay natin? Kung tayo ay tunay na mga Kristiyano at we belong in heaven, yung buhay natin ba, yung mga priorities natin ba sa buhay na to, reflect eh. Nagre-reflect ba? Nakikita ba? Yung oras natin, yung mga goals natin sa buhay na to, yung spending natin, yung mga salita natin, do they show that Jesus is our King? Nagpapakita ba? Nakikita ba
sa buhay natin that Jesus, siya yung hari ng buhay natin. Oo, aminin natin. Itong mundong ito will tempt us na mag-settle down dito. Dahil pera, yung magagandang bagay, di ba? I-tempt tayo ng mundong ito. I'm gonna settle here. I'm fine here. Di ba? But wag. Tandaan natin, as a Christian, don't settle here in this world. You are not home yet. Wala pa tayo sa ating mga tunay na tahanan. Don't build your life on sand. When our foundation is in glory. Yun yung tandaan natin. Mamuhay tayo bilang isang ambassador ng langit. I-represent natin si Kristo in every conversation na nangyayari sa buhay natin. Every decision, every moment na ginagawa natin sa buhay na to, represent Christ. So, kapag yung buhay natin dito na ramdam natin na napakabigat, tandaan natin ito. You are a citizen of a kingdom that cannot be shaken. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Hindi ka inabandona ng Diyos. Yung tagapagligtas ay darating soon. And when He comes, kapag siya ay dumating, every sorrow will vanish. Lahat ng injustice, marireverse yan. Lahat ng pagluha natin, mawawala yan. Maghintay lang tayo. Just keep waiting. Keep hoping. Dahil yung hari natin is on His way. And in verse 21, sabi ni Paul, siya ang magbabago ng ating walang halagang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan na pagpapasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Sabi niya, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Sabi ni Paul. So, Jesus doesn't just return in glory. Di lang siya babalik in glory. Babalik siya to transform us. Babalik siya para i-transform tayo. Our broken, mga mahihirang katawan na to, yung pagtanda natin, yung mga kasalanan natin, yung katawan o sinful bodies natin, ay magbabago into something glorious. Hindi na tayo mag-i-struggle doon sa mga temptation na binibigay ng mundong ito. Hindi na natin lalabanan yung mga anxiety ng buhay na to. Hindi na tayo makakaramdam ng hirap o yung pain. Yung katawan natin will be like Jesus. Yung katawan ng ating Panginoon after the resurrection. Powerful, immortal, radiant. Diba? Napakaganda na pakinggan. Kung paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? By the same power that rules itong universe na ito. Dahil ang ating Panginoon na hindi mahina, hindi siya nag-struggle para i-fix yung mga bagay dito. He's in total control in this universe. And He will finish kung ano yung nasimulan ng ating Panginoon. So, huwag nating hayaan yung current na kahinaan natin define us. Dahil yung storya natin, hindi ito nagtatapos in suffering. It ends in glory. Yun yung tandaan natin. Hindi ito nagtatapos doon sa mga kahirapan natin, mga pagsubukan natin sa buhay nito. But it ends in glory, sabi ni Pablo. So, magpatuloy lang tayo. Mag-persevere lang tayo. Mag-endure. Sabi niya, huwag tayong sumuko dahil yung buhay ay mahirap. Huwag. Mamuhay tayo ng may pag-asa. Keep walking in purity. Keep resisting yung kasalanan
Dahil isang araw, yung mga struggle ay matatapos din. I don't know when, but it will. At yung reward natin will be Christ Himself. Oo, sabihin na natin yung mga katawan natin ngayon ay mga tired na, pagod na, di ba? Dahil sa buhay na to na maraming problema. But tandaan natin, our future is bright. Yes, ramdam natin na mahina tayo, but your Savior, our Savior, is strong. Dahil yung parehong Panginoong Jesus na nabuhay at namatay, we will be like Him. Buo, radiant, and glorious. At sa araw na yon, titingin tayo, we will look back dun sa mga pain, mga suffering natin, every trial, every sacrifice na nangyari sa atin, at sasabihin natin, worth it. Napaka-worth it na nangyari sa buhay ko dahil inintay ko ang ating Panginoon. So, mga kapatid, in Philippians chapter 3, verse 17 to 21, ito ay pagtawag sa langit na tayo ay manindigan above this world. Muhay na para sa Panginoon. Sundin natin yung mga godly examples. I-reject natin yung daan papunta doon sa mga distraction. I-fix natin yung ating mga mata on our heavenly citizenship. Wait eagerly sa ating Panginoong Jesus, sa ating Savior. At mamuhay tayo ngayon in light of our future glory. So, hindi lang you are not, or we are not just trying na mag-survive sa buhay na to. We are being shaped for eternity. So, kung itataas natin yung ating mga ulo, maninindigan tayo, tatayo tayo, and magdiningning tayo. At mamumuhay tayo sa mundong ito na nire-reflect natin ang ating Panginoong Jesus. Or living like we belong to another world. Because we do as a Christian. So Jesus is coming. At pag dumating siya, we will be home. Yun yung tandaan natin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na Lord, encourage niyo sa amin, Panginoon. Tinuro niyo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano mamuhay sa mundo ito, Panginoon. Tulungan niyo kami at bigyan mo kaming kalakasan, Panginoon, to wait eagerly for you, Panginoon. And that hindi kami mamuhay kung ano yung nasa mundong ito, but Lord, yung mindset namin, Panginoon, iset namin the things above, Panginoon, the things of this world, Panginoon. But Lord, again, hindi namin magagawa ito without you. We need you, Lord. We need your Holy Spirit. We need your strength, Panginoon, to continue. So thank you so much for reminding us that this is not our home. Our home is there in heaven, Lord. So thank you so much, Lord. We love you, we praise you, and we commit all these things in Jesus' name. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Lord,
bawat dakila sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala, sa bawat isa sa amin, Lord. You never leave us, O God. We will build our life in that cross, on that cross, Panginoon. Hinihiling po namin ang paggaway mo sa aming mga buhay, Lord, sa paglakad po namin bilang Kristiyano, Lord, na matatapos namin yung race na tinatanong namin. So, Lord, na pinangako mo sa amin na kami ay isang citizen lamang dito sa world nito. And meron po kami hope na hinihintay, na meron po kaming bahay sa heaven. Salamat po sa pag-asa na binigay niyo po sa amin. Lord, we love you and we praise you in Jesus'